Tawagin niyo na lang akong Lara, 30 years old. Isang executive secretary sa isang malaking international food conglomerate na ang head office ay nasa Switzerland. Simple lang akong babae mestiza. Maamong mukha, malinis tingnan, at hindi mahilig sa mamahaling damit o makeup. Tahimik lang ang ganda ko. Yung tipong hindi nangingibabaw pero napapansin kahit hindi ko sinusubukan. Swerte lang talaga ako na nakapasok dito, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil ang kaibigan ko ang dating may hawak ng posisyong ito. Kailangan na niyang mag-migrate sa Canada, kaya siya na rin mismo ang nagrekomenda sa akin. Wala pa akong 1 taon sa kumpanya. Ang opisina namin ay nasa BGC Taguig, sa isang mataas at modernong corporate building. Sakop namin ang 30th hanggang 40th floor, at ang mismong opisina ko ay nasa 39th floor, bahagi ng executive office ng company secretary. Pagpasok mo pa lang sa lobby ng department namin, bubungad agad ang isang malaking world map kung saan makikita kung saang 40 countries nakakalat ang distribution network ng kumpanya. Ang boss ko si Mr. Jones, isang Amerikano ay perfectionist. Walang mintis, walang palusot. Ang paligid, grand. Malalamig na hallway, glass panels, designer interiors, fully carpeted floors, at amoy mo agad ang corporate power. Pero sa likod ng ingrandeng setting na iyon, ako lamang ang pumapasok at umuuwi sakay ng motor ng asawa ko si Marco. Halos lahat ng kaopisina ko naka-sedan or naka-SUV, yung iba luxury pa. Ako lang ang naka-helmet habang nakapulupot sa bewang ni Marco sa tuwing ihahatid niya ako. Si Marco, 32, isang delivery rider sa isang food company dito sa Manila. Hindi siya kagwapuhan kayumanggi. Medyo payat pero matipuno dahil sa trabaho. Maamo ang mukha at may simpleng ngiti na nakakagaan ng loob. Tahimik lang ang dating niya, yung tipong hindi mapapansin sa unang tingin. Pero kapag nakilala mo, hindi mo na siya kayang i-let go. 3 bagay ang meron siya na mas mahalaga kaysa kahit anong pera: sipag, kabutihan, at pagmamahal. 5 taon kaming magnobyo bago kami nagdesisyong magpakasal sa huwes lang dahil wala kaming pera. Marami namang nanliligaw sa akin noon. Pero kay Marco ako tumaya. Magaling makisama, may itsura sa simpleng paraan, mapagkakatiwalaan, mapagmahal, at higit sa lahat, magaling siyang dumiskarte sa mga problema. Kahit ngayon, 2 taon na kaming kasal, kilig pa rin ako sa paraan ng pag-aalaga niya hatid sundo. Kahit umuulan, kahit pagod. Isang araw sa opisina, lumapit si Mr. Jones habang inaayos ko ang files. "Lara," sabi niya, "just want to remind you of our grand gala celebration next week. Please come in your best outfit. We're expecting delegates from all 40 affiliated countries. The big bosses will be there. After 10 years, Manila is hosting again. This is a very important event for our company." Tumango ako, pero sa loob ko parang may lumubog na bato. Pagdaan ko sa hallway, naririnig ko ang mga co-employees ko. Grabe, excited na ako sa gala. Bibili ako ng gown sa Shang later, yung elegante. Ako complete set na shoes, bag, jewelries. Kailangan bongga tayo, guys. Hindi ko maiwasang mapatingin sa sarili kong suot simple. Pang-opisina, pangharap sa computer, walang kahit anong spark ng elegance. Pag-uwi ko, binuksan ko ang aparador. Wala. Ni isang gown wala. Sapatos, pang-opisina, bag, puro pang trabaho. Doon ko naramdaman ang unang matinding kurot ng pressure. Hindi lang dahil sa event, kundi dahil ayokong mapahiya sa harap ng boss ko, ng mga managers, at lalo na sa mga VIPs mula ibang bansa. Habang naghahapunan kami ni Marco sa maliit naming dining table, ramdam ko ang bigat ng araw. Tahimik lang akong kumakain, malalim ang iniisip. Napansin niya agad. Mahal? May problema ka ba? Kanina pa kita napapansin tahimik. Huminga ako ng malalim. Marco, hindi ko alam kung a-attend ba ako sa gala. Bakit naman? Ano meron sa gala na yan? Pinaliwanag ko ang event, ang mga delegates, ang venue, ang requirement na kailangan naming naka-formal at naka-cocktail attire. Mahal, wala akong isusuot, sabi ko. Walang gown, walang shoes, walang bag, at nakakatakot. Nakakahiya kung paano ako pupunta doon. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Mahal, executive secretary ka. Kailangan kang nandun.
May 1 linggo pa tayo, hanapan natin ng paraan. Pagkahiga naming dalawa, nag-iisip pa rin siya. Bigla siyang nagsalita. Mahal, baka pwede akong manghiram ng dress sa boss namin. Kasing katawan mo siya. Tatanungin ko bukas. Napaangat ang ulo ko. Talaga, mahal? Sana nga meron. O ayan, 1 problem down. Sa bag naman tatanong ako sa mga babae sa office. Malay mo may mahiraman tayo. 2 down, sapatos na lang kulang. Natawa ako. Mahal yung sapatos. Kailangan bumili. Hindi ako maghihiram ng sapatos. O naman, sasamahan kita. Bago kami makatulog, mahal, paano kung wala kang mahiraman? Tanong ko. Napabuga siya ng hangin. Mahal, lahat ng problema may solusyon. Huwag kang negative. Ako pa talaga. Pagsundo niya kinabukasan, nakangiti siya ng malaki. Mahal, good news, magpapahiram si Madam ng evening dress. Bagong dry clean pa. 8 si Abby ipapahiram ang bag. Si Gina may 3-inch heels na minsan lang nagamit. Halos mapatalon ako sa tuwa. Pag uwi namin, dinala niya ang malaking bag. Pagbukas ko, halos napaluha ako maganda, elegante, at mukhang bagong-bago. Isinuot ko agad. No tingin mo, mahal? Napatulala siya. Pwede ba kitang ligawan ulit? Ang ganda mo, mahal. Bagay na bagay. Habang nagpapahinga kami pagkatapos kumain, may pumasok na biglang problema sa isip ko. Mahal, paano pala ako pupunta sa hotel? Sa motor mo? Natahimik si Marco. Oo nga, ano? Nakakahiya nga naman kung nakamotor tayo. Kinabukasan pagsundo niya. Mahal, ka-text ko si paring Jerry. Pahiram daw niya yung Montero niya buong gabi panghatid sundo sa'yo para akong nabunutan ng tinik. Grabe, mahal, ang galing mo talaga. Kinagabihan habang nakahiga kami. Mahal, parang may kulang pa. Ha? Ano pa? Tanong ni Marco. Wala akong hikaw o kwintas. Bare masyado yung leeg ko. Napaisip si Marco. Naku, ewan ko lang kung kanino tayo makakahiram ng alahas. Pareho kaming napabuntong hininga. Hanggang sa nakatulog. Sa opisina kinabukasan, naisip ko si Jenny. Dating kaibigan at super social. High-end real estate agent. Laging naka-gown, branded, mayaman vibes. Sinubukan ko siyang i-message. After 10 minutes, tumatawag na siya. Nagkamustahan kami saglit, pero sinabi kong nasa work ako. Sinabi kong may kailangan sana ako. Pag-send ko ng message about sa jewelry, nagpadala siya ng pictures ng sets of pearls, rubies, emeralds, sapphires, diamonds. Halos mapanganga ako. Hindi ko agad nasagot dahil may urgent work si boss. Kinagabihan, pinakita ko kay Marco. Mahal, ito pinapapili niya ako. Lumaki mata ni Marco. Grabe, mahal. Big time talaga yung friend mo. Yung ruby bagay sa'yo. Kaya yun ang pinili ko. Paggising ko kinabukasan, nag-reply si Jenny. Okay, pick it up here anytime. Wag lang tonight, may flight ako to Cebu. Nag-request ako kung pwedeng si Marco ang kumuha. Pumayag siya, meet up na lang sila. Pagsundo sa akin ni Marco. Nakuha mo ba? Oh naman, mahal, nakasecure. Pag-uwi, tinawagan ko si Jenny. Out of coverage. Baka nasa flight na. Nag-message ako. Walang reply. Habang nag-aayos ako sa harap ng dresser, suot ko ang hiniram kong ruby set. Yung hikaw at yung kwintas na parehong kumikislap sa ilaw ng maliit naming lampshade. Tahimik ang kwarto. Si Marco, nakahiga na, halatang pagod sa buong araw ng pagde-deliver. Tinanong ko siya kung bagay ba sa akin ang suot ko. Pero napansin kong hindi agad siya nakasagot. Parang may mabigat sa dibdib niya. Tinitigan niya ako. Hindi yung alahas, kundi ako mismo. At doon ko naramdaman. May kakaiba. Sinabi niya sa akin na maganda na raw ako kahit wala akong suot na ganon. Pero ramdam ko, hindi iyon ang sagot sa tanong ko. May gusto siyang sabihin. May iniiwasan. Nang tanungin ko siya kung bakit parang ayaw niyang isuot ko ang kwintas, sinabi niyang hindi raw siya sanay na may ganito akong alahas. Na simple lang daw kami. Na kapag may suot akong ganito, parang lumalayo ako sa kanya. Sandaling tumahimik ang buong kwarto. Ramdam ko ang insecurity sa boses niya. Ramdam ko rin ang takot niya. Pero sabi ko sa kanya, minsan lang daw, at kailangan kong magmukhang presentable para sa event. Sumangayon naman siya, pero nakikita ko sa mata niya, hindi siya mapalagay.
Bago ako bumalik sa dresser, hinawakan ko ang pisngi niya at sinabi kong, pagkatapos ng gabing to, babalik din lahat sa normal. Ngumiti siya. Pero hindi yung ngiting masaya, kundi ngiting pilit. At habang nag-aayos ako ulit, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Hindi dahil naiinggit siya, hindi dahil ayaw niya sa itsura ko, kundi dahil natatakot siya. Natatakot na sa isang gabing puno ng kinang. Baka may mawala sa kanya. Baka ako pa. Pagkababa ko mula sa kotse nang ihatid ako ni Marco sa hotel entrance, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, parang nasa pelikula ako. Napakalaki ng lobby, marble floors, crystal chandeliers, may string quartet pa sa gilid. Mga dumadaan, puro naka-gown, naka-tux, naka-black car service, pero hindi ako natabunan. Pagpasok ko, may mga napahinto. Nagtinginan, tahimik na paghanga. Hindi ako sanay maging scene stealer, pero ngayong gabi, iba ang kwento. Pagdating ko sa registration area, halos sabay na napahinto ang mga kasama ko. Narinig ko agad ang mga sigaw nila, halo ng gulat, tuwa, at hindi makapaniwalang reaksyon. Para bang sabay silang nawalan ng hininga. May nagsabi pang hindi raw nila ako nakilala. May nag-whistle pa, at may nagbiro na pang boss level daw ang itsura ko ngayong gabi. Napahiya ako ng kaunti, pero hindi ko maitago ang kilig. Minsan lang to, sabi ko sa sarili ko. Minsan lang naman akong mabigyan ng pagkakataong magmukhang espesyal. Habang nakangiti pa ako, dumating ang boss ko, si Mr. Jones. Kasama ang ilang foreign executives. Nakita niya ako, at doon ko nakita ang reaksyong hindi ko inaasahan. Napahinto siya. Literal na natigil ang lakad niya. Sinabi niyang halos hindi niya ako nakilala. At ang ganda ko raw ngayong gabi. Ang tagal ko nang hindi nakakarinig ng ganoong papuri. Lalo na mula sa boss ko. Namula ako. Nagpasalamat. Pero nang sinabi niyang gusto niya akong isama sa VIP table mamaya, muntik na akong hindi makapagsalita. VIP table. Kasama ang foreign executives. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron, pero sa sandaling iyon, parang tumalo ng puso ko. Para akong biglang naangat. Naramdaman kong may halaga pala talaga ako sa kumpanya. Pagpasok ko sa ballroom, hindi ko maiwasang mapanganga. Ang ganda ng setup, golden lighting, malalaking LED panels, live orchestra, at mga waiter na nag-aalok ng champagne. Sobrang elegant, sobrang social. At yung sobrang hindi ako sanay sa ganito. Pero kahit ganon, nag-blend din ako. Kinausap ko ang coworkers ko. Tuwang-tuwa sila sa itsura ko. Pati managers, pinapapicture pa ako. May nagtanong pang tungkol sa lipstick ko at kung saan ko raw nabili ang gown ko. Tumawa lang ako. Hindi ko kayang sabihin kung magkano lang talaga iyon. Pero sa loob-loob ko, parang panaginip ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, sunod-sunod ang mga nangyaring hindi ko inaasahan. Nakapag-toast ako kasama ang VP ng Asia Region. Kinamayan ako ng HR Director ng Switzerland HQ at sinabi niyang maganda raw ang performance ko. Habang nasa gala, may ilang high-profile guests ang lumapit at humiling ng picture. Kasama ako kabilang na ang CEO na si Mr. Smith at ang asawa niyang si Christine. Sabi pa ni Mr. Smith, "Miss Lara, the moment my wife saw you, she insisted on having a picture with you." May mga lumapit pang managers para mag-appreciate ng trabaho ko. May nag-imbita pa sa susunod na planning sessions. Habang nakikinig ako, bawat papuri, bawat ngiti, parang tumataas ang tingin ko sa sarili ko. At syempre, hindi nakaligtas sa kanila ang suot kong necklace. Nakikita nila kung paano ito kumikislap sa ilaw. May isang Swiss executive pa na nagsabing bagay daw sa akin ang ruby necklace. Napangiti ako. At sa sandaling iyon, parang mas gumanda pa ang kwintas sa paningin ko. At habang nakatayo ako sa gitna ng isang napakagarbong event, naisip ko, minsan lang to pero grabe ang sarap pala maging ganito. Mga bandang 12:00 na ng gabi, naramdaman ko na yung unti-unting pagbigat ng ulo ko. Ang dami ko nang nakausap. Ang dami kong ngiting ibinigay. Ang dami ring nagpa-picture. At kahit hindi ako sanay uminom, hindi ko natanggihan yung champagne. 2? 3? Hindi ko na maalala. Basta umiinit ang pisngi ko at lumalabo ng kaunti ang paningin ko. Pero hindi ako pwedeng basta umalis. Baka hanapin ako ni Mr. Jones o baka isipin nilang hindi ako professional. Kaya tiniis ko muna.
Napansin kong oily na yung ilong ko, parang malagkit na yung makeup, at mabigat ang mukha ko. Kaya nagpaalam ako sa table. Guys, CR lang ako medyo hilo. Pagpasok ko sa CR, grabe ang ganda. Marble counters, warm lights, parang spa. Tumitig ako sa sarili ko sa salamin. Sabi ko sa sarili ko, grabe, pagod ko na ata. Nag-refresh ako ng mukha. Tinanggal ko yung lipstick, nag-blot, naghilamos ng konti. At syempre, hinubad ko yung kwintas. Ayaw kong mabasa. Ayaw kong masira. Maingat ko siyang nilapag sa ibabaw ng marble counter, sa tabi ng tissue box. Kumikislap pa rin siya sa ilaw. Habang pinupunasan ko ang mukha ko, biglang may pumasok. Si Lian, yung madaldal na taga-marketing. Lara girl, ang ganda mo tonight. Akala ko artista ka. Napatawa ako. Ay naku Lian, owa mo. At ayun na, tuloy-tuloy na kwentuhan. Tawa, kwento, chismis. About sa gown, sa executives, sa speeches, sa pagkain, sa pagod namin. Hindi ko na malayan. 7 to 10 minutes na pala kami doon. Pagkatapos sabay kaming lumakad palabas. At doon nangyari yung pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi ko binalikan yung kwintas. Naiwan ko lang siya ron. Nasa ibabaw ng marble counter. Nakabukas. Kumikislap. Tahimik na naghihintay. At hindi ko naaalala. Wala ni isa sa amin. Pagbalik ko sa ballroom, mas magaan ang pakiramdam ko. Tuwang-tuwa ulit ang mga tao. May tumatawag sa pangalan ko. May nagpapapicture pa rin. At ako, hindi ko napansin. Hindi ko naramdaman. Hindi ko narinig yung kawalan ng kwintas sa leeg ko. Dahil sa champagne, pagod, excitement, kwentuhan, at yung saya ng event. Nawala yung bigat ng alahas na kanina ay ramdam na ramdam ko. Sa mga sandaling yun, perfect pa rin ang gabi ko. Nagliliwanag pa rin ako. Masaya pa rin lahat sa paligid ko. At proud pa rin si Mr. Jones sa performance ko. Pero ang hindi ko alam, nagsimula na pala ang trahedya. Doon mismo, sa isang marble counter sa CR ng hotel. At hindi ko man lang napansin. Pagkatapos ng closing remarks, isa-isa nang lumabas ang mga staff. At ako, nasa cloud9 pa rin. Pagod ako, pero fulfilled. Parang hindi ko ramdam yung sakit ng paa ko kahit 3-inch heels ang suot ko. Ang gusto ko lang ay makaupo, makauwi, at huminga ng malalim. Paglabas ko sa main entrance, agad kong nakita yung Montero ni Pareng Jerry. Minamaneho ni Marco. Nakangiti siya habang binubuksan ang pinto ko. Narinig ko siyang nagsabi, "Mahal, kumusta? Grabe ang ganda mo, parang ayaw na kitang pauwiin eh." Napangiti ako kahit sobrang pagod. Sabi ko, "Mahal, ang daming nangyari. Nakakapagod pero ang saya." Tinanong ko pa siya kung hindi ba siya nainip. Ngumiti lang siya at sabi niya, masaya na raw siya kahit sa parking lang. Kunwari daw may sundo siyang artista. Natawa ako. Ang gaan ng mundo ko noon. Ang saya ng gabi ko. Pero hindi ko alam. Ilang minuto lang. Masisira ang lahat. Habang nasa biyahe kami pa uwi, tinanggal ko yung heels ko at iniunat yung mga paa ko. Narinig ko si Marco na biglang nagsabi, "Mahal, teka. Nasaan yung necklace? Hindi mo ba sinuot kanina?" Ngumiti pa sana ako. Magjo-joke pa sana ako na, nasa leg ko no? Pero pagdampi ng kamay ko sa leeg ko, walang kwintas, walang lamig ng ruby, walang chain. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Nanigas ako. "Marco, wala." Narinig ko siyang sumagot ng nalilito. "Ha? Anong wala?" At mahina kong sinabi, Yung kwintas. "Marco, wala sa leeg ko." Mabilis kong kinapa ang leeg ko. Ang dibdib ko. Likod ng tenga ko. Ilalim ng buhok ko. "Wala." Narinig ko si Marco. "Mahal, wag ka magpanik. Baka nasa bag mo lang. Check mo dali." Pinuksan ko agad yung clutch. 2 lipstick. Tissue. Powder. Cellphone. Wala. Kinuha ko yung maliit na pouch. Wala. Kinapa ko pa ang paligid ng upuan. Wala. Ninenervyos na ako. Nanlalamig yung kamay ko. "Marco, hindi ko alam kung saan ko nalagay." "Hindi ko alam. Kanina lang nandyan pa kanina lang." Naramdaman ko tumigas ang tono niya. "Mahal, ruby yun. Hindi yun basta pearl o silver." Jenny said mahal yun, di ba? Napalunok ako. "Oh, Marco." Pero hindi ko sinasadya.
Kinakain na ako ng kaba. Narinig ko si Marco huminga ng malalim. Kailan mo huling siguradong suot mo pa? At doon biglang nag-flashback lahat. Yung paghilamos ko, yung marble counter, yung paghubad ko ng kwintas, yung chika namin ni Lian, yung tawanan, yung paglabas namin ng CR. At doon ako nanlamig. Marco, baka naiwan ko sa CR. Nag-iba yung mukha niya. Hindi sumigaw, hindi nagalit. Pero yung boses niya, yung tahimik na tono, mas nakakatakot. Lara, iniwan mo sa CR ang ruby necklace na hindi mo pag-aari. Hindi ako nakasagot. Tumulo na lang yung luha ko. Mabilis kaming bumalik sa hotel. Sobrang tense ng atmosphere. Pagpasok namin sa CR, malinis ang counter. Wala ang kwintas. Walang kahit anong bakas. Nag-inquire kami sa housekeeping, sa front desk, sa security. Wala talagang nagbalik. Doon ako tuluyang bumigay. Umupo ako sa malamig na tile wall, yakap ang sarili, nanginginig. Marco, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko namalayan. Kausap ko si Lian. Nag-refresh lang ako. Marco, hindi ko sinasadya. At narinig ko ang pinakamasakit na linya sa buong gabing yon. Lara, hindi mo sinasadya. Pero paano natin ipapaliwanag kay Jenny? Paano natin babayaran yun? Parang lumubog ang puso ko. Parang bumagsak ang mundo ko sa loob mismo ng dibdib ko. Tahimik ang buong biyahe. Si Marco hawak ang manibela, nanginginig ang panga. Ako yakap ang sarili, umiiyak ng walang tunog. Every few minutes, titingin siya sa akin. Pero iwas ng tingin. Mahina kong tanong. Mahal, galit ka na ba sa akin? Narinig ko, hindi ako galit. Na-stress lang ako. Nag-iisip ako at hindi ko alam paano natin aayusin to. At mas masakit yon kesa sa sigaw, kesa sa sermon, kesa sa kahit anong away. Pag-uwi namin, naghilamos ako pero hindi tumigil yung iyak ko. Kahit anong deep breath, mas sumisikip dibdib ko. Si Marco, tahimik, nasa sofa, nag-iisip, halos hindi gumagalaw. Lumapit ako at mahina kong sabi, Mahal, please, kausapin mo ako. Pero ang sagot niya, malumanay, pero parang kutsilyo sa dibdib ko. Lara, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Pwede, bukas na lang? At doon ako tuluyang nadurog. Hindi dahil sa kwintas. Hindi dahil sa pera. Pero dahil sa gabing sobrang kailangan ko ng yakap, hindi man lang niya ako mahawakan. Kinabukasan, kahit pareho kaming puyat at mabigat ang pakiramdam, nagpunta kami sa mall. Tahimik pa rin si Marco habang naglalakad. Hawak ko lang ang bag ko parang bata na takot mapagalitan. Pagdating namin sa unang jewelry shop, Ma'am, sir, ano pong hanap ninyo? Sabi ng sales lady. Sagot ni Marco, ruby necklace po. Yung simple lang. Ganito sana ang style. Pinakita niya sa sales lady yung picture ng kwintas na suot ko kagabi. Yung kinunan namin bago magsimula ang event. Nag-type yung sales lady sa tablet nila. Ilang segundo lang. Sir, kung genuine Burmese ruby and real gold chain, nasa 150,000 to 170,000 po yan. Depende sa karat at cut. Parang binuhusan ako ulit ng malamig na tubig. Napatingin ako kay Marco. Hindi siya nagsalita. Pero alam ko ramdam ko parang binagsakan siya ng buong mundo. Dumaan pa kami sa 3 jewelry shops. Pareho ang presyo. Pareho ang tingin sa amin ng mga staff yung tingin na, sigurado ba kayo rito? Sa loob ko umiiyak ako. 150,000 sa isang kwintas na hindi ko naman pag-aari, na ako ang nakawala. Para akong mawawala ng malay. Nung gabing yun, naupo kami ni Marco sa dining table. Pareho kaming gutom, pero wala kaming gana. Wala kaming lakas. Parang hindi na namin alam kung paano magsisimula. Tahimik niyang sinabi, Lara, kailangan natin ayusin to, hindi pwedeng hindi. Tumango na lang ako habang tumutulo ang luha ko. Huminga ako ng malalim, kahit masakit. Mahal, tutulungan kita. Kahit ano, kahit anong kailangan. Gagawin ko. Inisa-isa namin ang pera namin, yung natitira sa maliit naming mundo. Sa savings, P18,000. Halos mahulog ang puso ko. Yung ibang pera nakalaan na para sa kuryente, tuition ng pamangkin, pambayad sa motor. Pinuksan namin ang maliit naming alkansya. Yung lata na pinaglalagyan namin ng pang-date sana.
Pagbuhos ko, puro barya. Pinagpatong-patong namin sa mesa. Pina 200. Parang mas lalo akong napaiyak. Napilitan kami. Isa-isa naming tinanggal sa buhay namin ang mga bagay na mahalaga. Yung lumang laptop ko, kahit mabagal na, ginagamit ko pa minsan sa work. Yung relo ni Marco, regalo pa ng kuya niya bago umalis papuntang abroad. Yung lumang gitara niya na lagi niyang tinutugtugan kapag stressed siya. Hindi ko makalimutan yung itsura niya habang ibinibigay yon. At pati yung gold earrings ko, gift ni mama nung debut ko. Masakit hawakan bago ibenta, pero wala kaming magagawa. Kailangan namin mabuo ang halaga. Lumapit kami sa 2 kapitbahay. Tahimik, nahihiya, nanginginig ang boses ko habang humihiram. At nung akala ko wala nang mas bababa sa pakiramdam ko, dumating pa ang pinakaayaw naming pagdaanan. Yung 5-6. Pinanood ko si Marco habang nakikipag-usap dun sa lalaking nakamotor. May maliit na sling bag na puno ng pera. Yung tipong alam mong walang sinasanto pag di ka nakabayad. Nag-sign si Marco. Tahimik. Hindi makatingin sa akin. At yung mata niya, parang may nabura. Simula noon, gumising kami ng maaga araw-araw para magbayad. Literal na araw-araw may nababawas sa pera namin. Kahit wala naman kaming sobra. Ako, nag-overtime. Halos hindi na umuwi ng maaga. Wala nang pahinga. Nagbenta ako ng mga damit ko online. Pati yung bag na matagal kong pinag-ipunan. Pero mas mahal ko si Marco kaysa sa kahit anong gamit. Lahat ng kaya kong ibenta, ibinenta ko. Lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko. Habang tumatakbo ang mga linggo, unti-unti naming nabuo ang pera. $151,000. Nung makita ko yung final total, parang sumabog ang dibdib ko sa bigat. Niyakap ko si Marco. Mahigpit, humahagulho, mahal. Sana mapatawad mo ko kahit konti. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Si Marco, mahina ang boses niya pero ramdam ko ang bigat. Lara, ginagawa natin to hindi dahil galit ako. Ginagawa natin to kasi responsibilidad natin. At ayokong isipin nilang hindi tayo marunong tumupad. Mas lalo akong nawasak. Mas lalo akong umiyak dahil sa lahat ng nangyari. Hindi ko deserved ang kabaitan niya. Hindi ko deserved ang asawa kong ganito kabuti. Pagkatapos naming mabuo ni Marco ang perang pinaghirapan naming ipunin. Yung perang galing sa maliit naming savings, sa mga gamit na isinangla, sa mga inutang namin sa kamag-anak, sa kaibigan, at pati sa 5-6 na halos ikabuwis ng hininga ko. Dumating na yung araw na pinakakinakatakutan ko. Kailangan ko nang isauli ang jewelry. Hindi ako makatulog noon. Paulit-ulit kong tinitingnan yung paper bag na may kahong puti sa loob. Kapalit. Hindi totoo. Hindi iyon yung tunay. Pero dapat ay magmukhang sapat. Kinabukasan, nag-text ako kay Jenny. Jenny, isasauli ko na yung jewelry. Kailan ka available? Inabot ng ilang minuto bago siya nag-reply. Para akong hindi makahinga. Lara, sorry ha. Super busy ako this today pero pwede sa mall na lang later. Around 7 p.m. May imi-meet lang akong client pero saglit lang tayo. Parang umikot ang sikmura ko. Sa mall. Sa gabi. At may kasama pa siyang VIP client. Pero wala akong choice. Nag-yes po na lang ako. Tapos ako na ang hindi nakagalaw buong hapon. Pagdating ng 7:00 sa mall, kasama ko si Marco. Sa may cafe kami nag-abang. Naka-heels ako pero nanginginig ang tuhod ko. Yung paper bag nasa kandungan ko, yakap ko parang unan. Nang dumating si Jenny, ang ganda ng aura niya, confident, busy. May kausap na 2 nakasuit na lalaki. Mukhang malalaking kliyente. Ngumiti siya ng konti nang makita ako. Hi Lara. Ay sorry ha, saglit lang talaga to. Sabi niya habang naka-phone pa. Pinapakita yata yung inaalok niyang property sa kliyente niya. Tumayo ako kaagad. Hindi ko alam kung paano ko dapat huminga. Jenny, eto na yung jewelry. Inabot ko yung paper bag. Hindi niya na binuksan. Hindi niya rin tiningnan. Diretso lang ang tingin niya sa kausap niya. Kinuha niya sa kamay ko na parang ordinaryong bagay. Hindi tulad ng bag na kinahuhulugan ng buong mundo ko nitong mga nakaraang linggo. Okay, thank you ha. Pasensya na at busy lang talaga now. Sige, text na lang tayo. Sabi niya habang lumilingon ulit sa VIP client. Ngumiti lang ako. Hindi ko alam kung ngiti ba talaga o pilit na paghinga. Thank you, Jenny. Tumango lang siya.
Hindi ko na maalala kung tumingin siya sa mata ko o baka hindi ko lang kayang tignan. Pagkalakad niya palayo, parang biglang sumikip ang mall, yung mga ilaw, yung mga tao, yung ingay parang naging malabo. Nakatayo lang ako. Hawak ang sarili kong mga kamay na nanginginig. Si Marco humawak sa likod ko. Tahimik na huminga. Tara na, mahal. Tumango lang ako. At habang papalayo kami, naiisip ko, natapos na yung isa sa pinakamabigat na parte. Pero hindi dahil gumaan ang pakiramdam, kundi dahil wala na kaming magagawa. Nabigay na namin. Nabalik na namin. At ang kwento, nakaipit na sa pagitan ng isang paper bag, isang lihim, at isang gabing hindi na namin makakalimutan. Lumipas ang 6 na buwan, biglang nag-text at tumalaw si Jenny, kasama ang 6-year-old daughter niya, si Cherry. Pagdating nila sa bahay namin ni Marco, tumakbo agad si Cherry sa loob. Suot niya ang isang makintab na kwintas, lumaki ang mata ko, ang ruby necklace na isinauli namin. Kuminang pa sa ilaw. Hello Jen, kamusta na? Heto okay lang. Kayo ba musta na rin? It's been some time since nagtsikahan tayo kaya naisipan kong dumalaw sa inyo. Tumingin si Marco. Saan nga pala kayo nagpark? Jen, naku wala na akong car. Pinenta ko na at may kailangan akong bayaran kaya nag-jeep lang kami papunta rito. Nakangiti ako pabiro. Buti sinama mo si Cherry. Naku! Buti hindi nahablot yung kwintas ng anak mo habang nasa jeep kayo. Tumawa si Jenny. Hala, ano ka ba? Walang magkaka-interest diyan. Di ko ba nasabi sa iyo nung hiniram mo yan na 500 pesos ko lang nabili yan sa Lazada set na diba? Hikaw at kwintas. Bigla akong napatigil. Parang huminto ang oras. Nagpatuloy si Jenny. Sa totoo lang halos lahat ng jewelry ko ganon lang. Napakamahal kasi bumili ng tunay, diba? Pero sa picture ang ganda kahit hindi tunay. Kahit sa event, di mo halata di ba Lara? Nagkatinginan kami ni Marco. Alam naming biglang nagka-idea siya. Naku Jenny, speaking of events, tamang-tama, magdadaluhan kaming very special event this Sunday. Baka pwede mahiram uli ni Lara ang kwintas. Ngumiti si Jenny. Naku, hindi ko lang ipapahiram. Ibibigay ko na kay Lara yan para may remembrance man lang ako sa kanya. Ha ha ha. Sa loob-loob ko, ramdam ko yung excitement at kilig, alam naming hindi siya aware na genuine ang ruby na ibinibigay niya. At ngayon, may pagkakataon na ulit kaming makapagsuot nito na parang karma ang dating fake, napakahirap para sa amin, ay napapalitan ng totoong kwintas sa tamang timing. Habang hawak ko ang necklace na isip ko. Life talaga. Minsan ang lahat ng hirap, sacrifices, at pagkakabahala nagbabalik sa paraan na hindi mo inaasahan. The next morning, pumasok ako sa opisina na parang wala lang nangyari kagabi. Same elevator, same ID tap, same hum ng keyboards. Pero pag upo ko pa lang, bumukas ang pinto ng glass office ni Mr. Jones. Laura, step inside, now. Tumalon ang puso ko. Pagkapasok ko, nagsalita siya ng mahina. Laura, I was just on the phone with Mr. Smith, the CEO. Parang tumigil ang oras. Na-freeze ako. Do you remember him and his wife? The three of you took a photo together. Dahan-dahan akong tumango. Yumuko siya para mas magkalapit kami. He wants to speak to you. Something important. Hindi pa ako nakakasagot nang i-click niya agad ang Skype call. Lumabas sa screen si Mr. Smith, nakangiti. Hi Lara, how are you doing? Lunok muna ako bago sumagot. I'm doing fine, sir. Tumango siya. Good. I'm calling on behalf of my wife, Christine. I don't know if you remember her. Tumango ulit ako. Yes, sir, I remember. Lumambot ang ngiti niya. She can't stop talking about your necklace. Napakurap ako. Her mother gave her something almost very identical many years ago. But she lost it. And her birthday is coming. Humaba ang katahimikan. So, Lara, would you be willing to sell it to me? At your price? Parang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ako makasalita. Tumingin ako kay Mr. Jones para humingi ng tulong. Nagpatuloy si Mr. Smith. Would $30,000 do? Nanlamig ang tuhod ko. Tapos bigla siyang nagdagdag. Okay, $50,000. Let's finalize it there.
Nanginig ang kamay ko. Bulong ko kay Mr. Jones. Sir, what do I say? Ngumiti siya parang proud na tatay. Say yes. Kaya yes ang sinabi ko. Sabi ni Mr. Smith. Perfect. I'll wire the amount. Just send your bank details. Thank you, Lara. You made someone very happy today. Mr. Jones would arrange everything. Pagkatapos ng call, napaiyak na lang ako. Tiningnan ako ni Mr. Jones at sabi niya, You deserve this. Gabi na nang sunduin ako ni Marco. Usual na motor, usual na helmet, pero hindi na usual ang gabi. Habang pauwi kami, ikinuwento ko ang lahat. Lahat-lahat. Pagbanggit ko ng $50,000, muntik na siyang tumigil sa gitna ng kalsada. Natawa kami. Naiyak kami. Nagyakapan kasama ang hangin at ingay ng motor. At sa unang pagkakataon after so many years, nabura ang lahat ng utang namin. Natulog kami ng walang takot. Nakahinga kami ng maluwag. At bumulong ako kay Marco. Mahal, natapos din ang bagyo natin. At sa pagkakataong ito, hindi na lang fake totoo. Grabe mga beshi. Nakaka-heart attack, di ba? Pero sa buhay kahit gaano kahirap, may mga pagkakataong lahat ng hirap at sakripisyo nagbabalik sa atin sa pinaka hindi inaasahang paraan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at na-feel ninyo yung bawat emosyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Share nyo rin sa mga best friend nyo para sabay-sabay tayong ma-inspire at mapangiti sa kwento ni Lara. At syempre, mag-subscribe kayo sa Usapang Babae at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwentong puno ng drama, aral at kilig. Hanggang sa susunod na kwento, mga beshi, keep safe, keep strong at huwag kalimutang mahalin ang sarili nyo, ha?